Umayos kayo rito sa Atoria! Dahil nga sa sobrang pagkamunhi, sumugod si Flamara ng mag-isa sa kaharian ni Metena upang ipaghiganti ang pagkawala ni Pirena. Katulad ng kakayahan ng kanyang ada, kaya din magbago ng anyo ni Flamara. Pero sadyang matalino si Metena, kaya agad niya itong naramdaman at nakilala. Wika ni Metena, kahit magbago ka pa ng wangis ay makikilala pa din kita, Flamara. Sagot naman ni Flamara, wala ding saysay kung makilala mo ako, Metena, dahil sa oras at araw na ito ay papaslangin kita at ipaghihiganti ko ang aking ada. At nagtunggali na nga ang dalawa, sila ay nagpalitan ng atake. Halos pantay ang kanilang kakayahan at lakas sa paggamit ng sandata. Ngunit sa kasamaang palad, dumating ang mga kawal ni Metena at pinalibutan nila ang iisang si Flamara. Iniutos ni Metena kay Saor na dakipin si Olgana para ipalit ang kanyang ulo sa brilyante ni Flamara. Nagulat si Olgana sa utos ng reyna, ngunit wala siyang magawa. Wika ni Metena, payag ka ba, Flamara, sa akin mungkahi? Ayan na ang taong lumason sa iyong ada? Pumayag naman si Flamara at marahan na iaabot ang brilyante kay Metena. Ngunit sa di inaasahan ay dumating si Terra kasama ang kasintahan ni Flamara upang pigilan siya sa kanyang balak. Nagunat si Metena sa nangyari kaya agad niyang inatake si Terra. Buti ay nasangga niya ito, wika ni Metena. Pasneya ka talaga, Terra. Anong ginagawa mo dito? Umatake ulit si Metena, buti ay nasangga ulit ni Terra. Nagtunggali ang kanilang mga kapangyarihan. Halos pantay din ang kanilang lakas. Ngunit agad na silang tumakas gamit ang kakayahan nitong maglaho. At tuluyan na nga silang nakatakas sa kaharian ni Metena. Sila ay napadpad kung nasaan si Lolo Imaw. Wika ni Flamara, ibalik mo sa akin ang aking brilyante, Terra. Anong naman ni Lolo Imaw? Ano ang nangyayari at bakit kayo nagtatalo? Wika ulit ni Flamara, Terra, ibalik mo ang brilyante sa akin. Marahan naman ibinalik ni Terra ang brilyante. Wika niya, brilyante ng apoy, inuutusan kitang bumalik sa iyong tagapangalaga. Dahan-dahan naman itong lumipat sa kamay ni Flamara dahil siya naman talaga ang tagapangalaga. At siya lang din naman talaga ang pwedeng gumamit neto at wala nang iba pa. Wika ni Flamara, bakit mo pinakialaman ang plano ko, Terra? Sagot naman Bitera, bakit mo balak ibigay iyon kay Metena? Sagot ni Flamara, wala akong balak ibigay iyon. Nagkukunwari lang ako para lumapit siya sa akin. Maatake ko siya gamit ang brilyante. Sumingit naman sa usapan si Lolo Imaw. Wika nito, alam nyo ba mga batang sangre? Wala kayong karapatan upang gamitin ang inyong mga brilyante sa pansariling kapakanan. Inili kayong mga tagapangalaga nito upang ipagtanggol ang buong Encantadia sa mga kumakalaban dito at mga balap sumakop sa kalupaan neto. Ngayon sana malinaw sa inyo ang inyong mga responsibilidad bilang mga tagapangalaga. Inili naman ni Terra ang mapag-isa habang si Flamara naman ay bumalik sa Hathoria na kaharian ng kanyang ada. Habang nag-iisa si Terra, naalala niya ang mga kabutihang ginawa ng kanyang Asti Pirena. Lalo na yung nasa mundo pa sila ng mga tao. Kung paano nila iniligtas ang mga naaapi at paano siya nito tinulungan upang matigil ang kasamaan sa kanilang lugar. Naalala din niya kung paano siya nito iniligtas sa kapahamakan. Ibinuwis nito ang sariling buhay upang iligtas siya sa kamatayan. Sobrang humihingi ito ng patawad at ipinangako niya na kahit anong mangyari ay bibigyan niya ng katarungan ang pangkamatay ng kanyang pinakamamahal na Asti. Lumipat naman ang eksena sa Hathoria na kung saan tinipon ni Flamara ang kanilang mga kawal upang pangunahan ang binabalak nitong paglulunsad ng isang digmaan laban sa mga mini-abe at kay Metena. Wika niya, kayo ba ay nagagalit katulad ko sa pagkawala ng inyong reyna?
Kung gayon, kung sino man sa inyo ang buo na ang loob upang samahan ako sa paglungsad ng digmaan, ay itaas ang inyong mga kamay at kunin ang inyong mga sandata. Sisimulan na natin ito ngayon habang hindi pa sila handa. Sumigaw kayo, Sugod Hatoria! Sugod Hatoria! Sugod Hatoria!